Kaugnay ng plebisito ng Bangsamoro Organic Law, makakausap natin for the record si Moro Islamic Liberation Front Peace Panel Chairman Mohager Iqbal. Magandang umaga po sa inyo, Chairman Iqbal. Magandang umaga rin po. Sir, bumoto pong pabor na maisama sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang Cotabato City na hindi dati bahagi ng ARMM. Ano pong mangyayari, sir? Ano pong magiging implikasyon nito? Well, pumasok po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao yung actual at dati ng kapital po ng Empire Province of Cotabato at simbolo po ito ng tinatawag natin na ethnic Maguindanao po kasi dito po nanggaling yung pangalan Maguindanao at saka dito rin po nanggaling yung tinatawag po sa amin na Maguindanao tribe kasi may lugar po rito tinatawag natin flooded area po kasi Maguindanao means people of the flooded plain. So symbolically po masyadong malaking ibig sabihin po ito. Pangalawa po, ang reality po at natural po ang Cotabato City dito po sa sentro ng Maguindanao. So nararapat lamang po na ang taong bayan dito sa Cotabato City na nagsabi po sila at lumabas sila at bumoto at hindi humaawat yung yes vote despite the fact na yung mga taong kumakalaban sa yes votes napakarami po at napakalakas po yung logistical support po nila napakalakas po so pero ang taong bayan nagusga na po at bumoto sila ng yes kaya po nagtagumpay po ang yes dito sa Cotabato City. Okay, Chairman Iqbal, alam po natin na yung Cotabato compared to the other provinces and to the other municipalities talagang medyo mas progressive itong Cotabato. Of course, may ibang mga agam-agam sabi nila mas magiging progressive pa ba yung Cotabato or mas stunt yung progression yung progress nito dahil nga dito sa papasok sila dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tama po yan. Alam po naman yung Cotabato City ngayon progresibo po. Correct. Yeah. Maraming dahilan po yan. Maraming dahilan po. Unang-una po, yung mga naging mayor dito, Muslim Sama, si Jojo Gani, at saka yung kasalukuyan na mayor, si Mayor Francis Sintiagiani po, ay malaking bagay rin nagawa po nila. But yun po ay hindi yung ang pinakamalaking dahilan. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit po nagiging progresibo po ang Cotabato City dahil po sa yung kapayapaan nakikita ng taong bayan. Yung kidnapping po, more than 10 years na po, wala pong kidnapping dito sa Cotabato City. And the main reason for that, yung military po natin, ng Armed Forces of the Philippines at kapulisan, of course, ang MILA po. Then pagkalawa po, nandito po ang Autonomous Region in Muslim Mindanao, yung pera po nag-circulate dito, mainly galing po dyan sa pera po ng Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang dami pong mga foreigners po pumapasok dito dahil sa kapayapaan po, yung peace process between the MILA and the government of the Republic of the Philippines. So natatansya po namin, ngayon pumasok na po, although not yet official because the Comelec in Manila has not yet proclaimed it officially, but lalo pong lalago po ang negosyo dito sa Cotabato City. Okay. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga manunood, ano po ba yung pangunahing pagkakaiba ng kasalukuyang ARMM dito po sa Bangsamoro Region? Marami po. Kung titingnan natin, kung ikumpara po natin ang Autonomous Region in Muslim Mindanao at saka yung Bangsamoro Autonomous Regions, palagay ko in terms of power and resources, hindi nakakalahati po yung dating ARM po kaysa dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 55 powers po at kasama dyan sa 55 powers po yung tinatawag po natin yung General Welfare Clause po. Of course, that is yan ang pagka-56 po na powers na binigay po sa BARM po. Ang ibig sabihin, pwede silang gumawa ng batas kung ano man. Ang the only precondition para sa taong bayan at wala hong batas ng Pilipinas, national law, na babanggahin po. So yan po ang powers, maganda po ang powers na binigay po sa BARM. Pangalawa po, yung fiscal autonomy po, yung 75-25, yung sa taxes, yung 100% para po sa non-metallic at metallic resources, at saka yung sa fossil fuel po, gas, oil, uranium and coal, 50-50 po yan. Then maliban dyan yung black grant po, 5% doon sa net total BIR at Bureau of Customs Collection po, napakalaking pera po yan, abot siguro ng 70 to 80 billion. Meron po yung Special Development Fund po. So, and then, ang real autonomous po ito kasi kung may problema ang national government at saka Bangsamoro government,
ayusin po yan sa pamagitan ng Intergovernmental Relations Mechanism. Kaya tunay pong autonomy rito. Although, ang BOL po hindi perfect na batas, pero maganda na po itong batas na ito. Okay, sinasabi niyo po na ito yung tunay na autonomy. Yan kasi yung criticism doon sa ARMM na may autonomous region in Muslim Mindanao, pero pagdating sa wealth sharing, pagdating sa power sharing ay hindi naman talaga truly autonomous. Now, may isa pang may isa pang criticism sa ARMM noon, at ito yung sinasabi, hindi rin daw ito nagtagumpay dahil hindi daw nag-lay down ng arms na fully yung kabilang panig. So ngayon, ang challenge sa inyo is yung decommissioning ng arms. Ano po yung katiyakan na mapapatupad po itong decommissioning of arms up to the grassroots level? Tama po yung observation. Hanggang ngayon, kung titingnan mo po kung ano ang nalagay po sa agreement ng gobyerno sa Chamorro National Liberation Front. Wala akong comprehensive and final arrangement kung paano gagawin po. Hawakan yung armas ng MNLF. Yung 5,000 na napasok po sa Armed Force of the Philippines sa taga-PNP po, kulang na kulang po yun. Meron pang marami pang natitirang armas at saka combatants po ng Moro National Liberation Front. Kaya hanggang ngayon po, nagiging alanganin kung anong gagawin po sa kanila. Dito naman sa Moro Islamic Liberation Front at Gobyerno ng Pilipinas, especially yung Agreement on Normalization, kasama po dyan ang decommissioning of MILF weapons and combatants. Ang unang-una po rito, ang philosophy po ng MILF, pag naayos na po ang problema dito sa Mindanao at maging normal ang situation at ang security aspect po, nakakasiguro po tayo na yung taong dito protektado po. Ang paniniwala po namin, dapat hawak lang ng armas, police at saka yung Armed Force of the Philippines. So philosophically, ibig sabihin, doon mismo sa philosophy po ng MILF, talagang pumapayag po kami na talagang i-decommission ang armas namin. Although, simultaneously po, dapat din po meron disbandment to private armies. And then, naka-anchor po yan, yung decommissioning doon sa pagpasa ng Bangsamoro Organic Law, 30%, and then yung pagpatayo po ng isang kapulisan, nakabahagi din po ng Philippine National Police, 35% po i-decommission namin. And then, pag ang lahat ng agreements ng gobyerno sa KMILF, pag na-implement lahat po yan, so 100% po ang decommissioning po namin. Okay. So hindi po immediate yung decommissioning. Kumbaga may mga conditions na kailangan ma-meet bago kayo mag-lay down ng inyong arms, bago nyo isuko ang inyong mga armas. Well, actually, it's not a preconditions, but it's part of an agreement na ganito, halimbawa, may pasa, ganito, 30%, then pagpatayo po. Gradual po yan. At saka meron naka-anchor po yan sa mga ibang aspeto po ng agreement na gobyerno sa Kamara. At saka naman, mahirap ayusin po yun. Kasi nag-uusap naman gobyerno, we are partners with government. Unlike before, ang trato ng bawat isa sa kabila, halimbawa, ay counterpart. Ngayon po, partner na po ito. So, ibig sabihin, kung may problema, aayusin yan. At hindi malaking problema kasi we are already partner with government. So, we have to settle everything through the principle of problem-solving mode. So, gradual decommissioning of arms, paano naman po yung mga kampo ng MILF? Mananatili pa rin po ba itong mga ito? Not as a military camp, but as a productive community. At saka yung combatants po namin, gaya ng sinabi ko kanina, from bullets to ballots po. So magiging electoral struggle na po ito ang ipopose ko po ng Moro Islamic Liberation Front. Wala na hong armas. Okay. Maraming salamat po sa inyo, MILF Peace Panel Chairman Mohaguer Iqbal. Maraming salamat din po.